Bakit nangangagat ang ibang pinya? Welcome back to my channel, class! Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang karanasang pinagdaanan na at pinagdadaanan pa rin ng napakaraming Pilipino. Ang makagat ng pinya. Sino nga bang hindi makaka-relate? Parang lahat tayo minsan nang nakagat ng prutas na ito sa buhay natin. Alam nyo yan, masaya ka pa sa unang kagat. Sa pangalawa, medyo nagdududa ka na. Sa pangatlo, iniisip mo na kung may atraso ka ba sa pinya noong past life mo. O sadyang masama lang ang ugali nito. Pero class, linawin natin agad, hindi galit ang pinya sa'yo. Hindi rin siya cursed. Hindi ka rin pinarurusahan ng universe. At lalong hindi siya siga sa prutas section. Ang totoo, masyado lang magaling ang pinya sa trabaho niya. Anong trabaho ba yan, Prof? Saktan kami. Pag-usapan natin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Delphine, 887. Salamat sa suggestion mo. And shoutout sa mga estudyante ko riyan sa Middle East. Ang pangunahing dahilan kung bakit parang may tiny boxing gloves ang pinya ay isang enzyme na ang pangalan ay bromelain. Ang enzyme, para sa mga nakalimot na sa high school biology, ay parang chemical scissors. May specific siyang ginagawang trabaho. At ang trabaho ng bromelain ay mag-breakdown ng protina. Dahil pang Employee of the Month ang bromelain, nakafocus ito sa protein-rich tissues sa bibig natin, katulad na lamang ng dila. Kaya habang kinakain mo ang pinya, kinakagat ka rin niya. O parang minamasahe niya ang dila mo pero demolition tools ang gamit kaya mahapdi. Kaya minsan, parang gusto mo nang magsampa ng reklamo sa prutas. Sir, bakit sa iba wala? Magandang tanong. Yan, class. Hindi pare-pareho ang epekto ng pinya sa lahat ng tao dahil iba-iba ang sensitivity ng bibig natin. May mga dila na parang sanay na sa hirap ng buhay. Matatag, resilient, immune na sa pinya. Meron naman na first time pa lang, broken na agad, parang sa love lang. Dagdag pa riyan, mas fresh ang pinya, mas active ang bromelain. Kung kapipitas lang yan, parang fresh grad na enzyme, sobrang sipag. Kung luma na, pagod na ang bromelain, nag-resign na, wala nang energy manggagat. Pero akala nyo ba bromelain lang ang kalaban? Ay hindi. May kasama pa yan. Ang pinya ay acidic. Hindi kasing tapang ng kalamansi, pero sapat para ma-irritate ang soft tissues ng bibig. So isipin ninyo ang kombinasyon. May enzyme na sumisira ng protina. May acid na nag-i-irritate. Tapos nginunguhya mo pa ng todo dahil masarap. Class, parang sinabi mo na rin sa pinya, gawin mo na lahat ng kaya mo. Bakit kapag niluto hindi na masakit? Science moment. Kapag niluto ang pinya, ginawang ulam, dessert. Oh yes, pizza topping. Na-deactivate ang bromelain. Ayaw ng enzyme sa init. Parang estudyante sa tanghaling lecture. Natutulog. Kaya ang canned pineapple, sweet, safe, walang kagat. Fresh pineapple, alive, alert, ready manggagat. Kaya kung sensitive ang dila mo, tandaan, huwag ka sa fresh kung ayaw mong masaktan.
Ang tanong, may health benefits pa rin ba? Oo naman, wag nating i-cancel ang pinya. Ang bromelain na nagpapahapdi sa dila mo ay siya ring tumutulong sa digestion, reducing inflammation, muscle recovery. Kaya ginagamit pa nga ito sa supplements at medicine. Ibig sabihin, masakit man siya sa simula, may ambag siya sa katawan. At syempre, sa mismong pinya. Bromelain evolved para tulungan ang halaman, hindi para sa atin. Ginagamit ito ng pineapple para protektahan ang sarili laban sa pests. Tulungan ang seed dispersal. I-manage ang sariling nutrients. Hindi niya kasalanan na nadamay ang dila natin. Tayo ang pumasok sa eksena. Tayo ang kumain. Tayo ang nag-volunteer. May paraan kaya para maiwasan? Meron. Ibabad sa asin o tubig. Huwag nguyain ng matagal. Ihalo sa yogurt o gatas. Lutuin muna. Pero kung talagang brave ka, tiisin mo na lang. Character building yan. Sa huli, ang pinya ay paalala na hindi lahat ng masarap ay gentle, hindi lahat ng healthy ay comfortable, at hindi lahat ng kirot ay masama. Hindi ka inaaway ng pinya, ginagawa lang niya ang trabaho niya. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life na nagsasabing, kung may pagkain na parang lumalaban pabalik, huwag kang magalit. At kung may hapdi sa dila mo mamaya, baka pinya o baka chismis na masyadong mainit. Joke lang, huwag niyo akong kagatin. Pinya ang kaaway niyo, class. Di naman ako. Pare-pareho tayong biktima ng kagat dito.